hapon ulit mga bata! Nandito tayo ulit sa Bensi Bibo. Siguro naman may mga naipon na kayo, no? O may mga business o paraan na kayo na naisip para kumita. E papaano naman kaya ang tamang paggastos ng ating pera? Gusto nyo bang malaman? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Tara, samahan nyo ako. Magandang hapon po, Ninang Liza. Magandang hapon, Bensi. Dapat po ba kami bigyan ng pera at gastusin yan sa gusto namin? Kung katulad ni Bensi at alam natin na marunong mag-ipon ng pera, therefore may disiplina siya, pwede nating pagkatiwalaan ng bata at bigyan siya ng pera. Pero kung nakikita natin na yung mga anak natin ay bili lang ng bili, gastos ng gastos, and therefore kailangan muna nating turuan kung paano mag-ipon at huwag gumastos at kung ano lang yung dapat gastusin katulad ng mga pangunahing pangangailangan bago natin bigyan ng pera. Ano po ang dapat ipaalala sa amin tuwing bibigyan po kami ng pera? Ang unang-una, kailangan nating sabihin sa mga bata na ang pera ay mahalaga. And therefore, ingatan natin, huwag nating ilagay kung saan-saan dahil baka ito ay mawala o may magnakaw. Pangalawa, kailangan ipaalam natin sa mga bata na huwag itong gastusin ng basta-basta. Gastusin lamang sa mga pangangailangan o dun sa mga needs nila. Huwag dun sa mga wants o mga gusto lamang. At pangatlo, kailangan din malaman ng mga bata na ang pera ay kailangang ipunin at pahalagahan para makatipid tayo sa kinabukasan. Paano po kami magbabudget? Maituturo natin sa mga bata ang tamang paghahati o pagbabudget ng pera sa tatlong paraan. Una, dapat talaga, Bensi, hindi talaga tayo gumastos kung lahat naman ng kailangan natin ay naipoprovide na ni Mami at ni Daddy. So maganda, 100% yung savings mo, 100 pesos. Pero kung hindi maiiwasan at meron din tayong gusto, paminsan-minsan, pwede naman tayong gumastos ng kalahati, 50%. So yung 50% o yung 50 pesos iipunin natin. Pero isang must o kailangan na mag-iipon ka ng at least 20 pesos. Yun ay 20% nung baon mo sa araw-araw. Dahil importante na talagang meron kang maiipon doon sa baon mo. Maraming salamat po, Ninang Liza. Walang anuman, Bensi. Huwag tayong ubos-ubos biyaya. Ito ang palaging sabi sa akin ni Mama kapag nakikita niyang gastos ako ng gastos. Kung sa palagay natin ay hindi pa naman natin kailangan, ay mabuting wag na munang bilhin. Ipunin na lang muna natin ang pera para maggastos natin ito sa tamang panahon at pagkakataon gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tuwing kayo ay nagkakapera, alam nyo na ba kung saan ito lahat gagastusin? Gusto nyo bang matutunan kung paano ito hahati-hatiin? Yan naman ang ating aalamin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!